Kumusta mga brad? Marami nga po ang nagulat sa biglang paglabas ni Honda Indonesia sa kanilang pinakabagong Honda Vario or Honda Click 160. Kung sa biglang tingin nga lang po, parang wala kang makikitang nagbago sa kanya. Pero kung titignan nyo nga po mabuti, oo nga, bago na pala talaga itong Honda Click 160 na ito. Pero syempre iba pa rin yung expectation versus reality. Kasi hindi naman talaga nabura yung itsura ng pagiging Honda Click 160 niya. Ganun na ganun pa rin siya. Kumbaga may binago lang sila sa fairings niya. At dito nga po sa bagong Honda Vario or Honda Click 160, mas naging sharp nga po yung pormahan niya. Lalong-lalo na nga po sa may bandang harapan. Pero ganun pa rin talaga, Honda Click 160 pa rin siya. Kung sa bagay hindi naman nabago kay Honda yan. Tingnan mo yung Honda Click version 2 na 125. Tapos yung Honda Click version 3 na 125 din. Halos pares lang yung itsura. Yung Honda ADB 150, tapos yung Honda ADB 160. Although may pagkakaiba, pero gano'n na gano'n pa rin yung itsura niya. Pero hindi naman po natin sinasabing pangit siya kasi napakagwapo po niya. Ang problema lang po kasi dito, karamihan sa mga Pilipino ang tataas ng expectation. Wala namang mga bitaw. Panay sabi na nasa leeg yung tama, pero kung titignan mo, nasa mukha naman talaga yung tama. Well, dito nga po sa bagong Honda Click 160, hati pa din po yung opinion ng mga tao. At lalo nga lang po itong nasar doon sa kabilang grupo ng Aerox. Simula kasi nung nilabas ni Kapwa yung video na sinibak nga po ng Honda Click 160 itong si Aerox, hindi na po natigil yung online rambulan nila. Ayon nga po sa isang miyembro ng Aerox Group, madami na naman daw parcel ang kayang ikarga nitong Honda Click 160. Yun kasi yung tawag nila dito, King of Parcel. Pero kahit nga po ganoon, marami pa rin pong mga tao excited ngayon sa bagong Honda Click 160. Hindi na nga po sila makapaghintay na makarating ang motor na ito sa Pilipinas para makargahan na ng parcel. Pero yung makina nga po nito at yung makina ng old version ay parehas lang naman. Wala namang binago. At ito nga po ay merong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.4 horsepower at 8,500 RPM, 14 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa claim nila, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 109 kilometers per hour. Na kaya naman daw po mag-accelerate from 0 to 200 meters ng 11.9 seconds lamang. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 46 to 49 kilometers per liter. Hindi na po masama kasi doon nga po sa kabilang grupo, maraming nagsasabi na malakas din daw sa gas yung mga Aerox nila. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/14 sa harap at 120/70/40 naman sa likuran. Syempre parehas na nga po yung naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At meron po itong ABS. Samantala yung isang variant naman, mayroon siyang disc brake sa harap at drum brake sa likuran. Wala po siyang ABS, meron siyang CBS or combi brake system. So may choice ka pa rin kung alin sa dalawa yung pipiliin mo. Ang kanyang seat height ay may taas na 778mm at 138mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 116 kg doon sa CBS at 118 kg naman para doon sa ABS. So mas magaan pa rin ito kung ikukumpara doon sa Aerox na tumitimbang nga po ng 122 to 130 kilograms. Makapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po lahat. At katulad nga po na sinabi ko kanina, mas lalong nag-sharp nga po yung pormahan niya na bumagay din naman talaga sa kanya. Ang kanyang gauge panel halos walang pinagbago, ganun pa rin, naka-digital. 2026 na, sobrang high-tech na ng panahon ngayon pero hindi pa rin talaga nila magawang TFT display. Kasi kung sa ibang brand pa yan, lalo na sa mga Chinese brand, wala na naka-TFT display na yan. May camera pa. Pero ito naman po ay naka-smart key. Naka-keyless po siya. Yung ABS tsaka yung CBS na variant, parehas po sila naka-keyless. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, ito po ay naka-telescopic fork sa harap at naka-single shock absorber pa din po sa likuran. Yan nga po yung isa sa mga ikinadismaya ng iba. Matagal na pong sinasabi ng mga Honda Click 160 user na sana kung mag-upgrade man sila or maglalabas ng bago, gawin na nilang dual shock. Para naman pag may lubak, hindi kawawa yung parcel. Hindi, joke lang. Yan talaga yung hindi maintindihan ng mga tao kay Honda. Sobrang nagtitipid sila. Samantalang number 1 brand naman sila. Pero kung sa bagay, kahit ano nga pong gawin natin, hanggat maraming bumibili dyan, hindi na napapalitan yan. Mangyayari lang siguro yung malaking pagbabago dyan kung wala nang tatangkilik sa mga motor nila. At narito nga po yung presyo ng Honda Click o Honda Vario doon sa Indonesia. Yung CBS nga po ay nagkakalaga ng 28,525,000 Indonesian rupiah na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng
97,000 pesos. Yung ABS naman ay nagkakalaga ng 31,406,000 Indonesian rupiah na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 107,000 pesos. So makikita nga po natin na kung ikukumpara sa Pilipinas, mas mura po yung mga motor doon sa kanila. At ang dahilan nga po nun, syempre locally made. Kung may tax man, hindi ganun kalaki. Dito kasi sa atin, syempre may importation tax pa yan. Tapos papatungan pa ng mga kamoteng ahente. Tapos mga buhaya din yung mga branch manager. Kaya tataas talaga yung presyo. Ang tanong na lang ngayon, kung bibili ka ba? Kasi kung hindi ka bibili, parehas tayo. Okay, bye.